Sa panahon ng mga sahaba, mga apostol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga sahaba na mga mayayaman, may mga ari-arian, at may mga sahaba din na mga miskin, mga pobreng mga sahaba. Itong mga miskin na mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naiinggit sila sa mga sahabang mayayaman, mga sahabang may mga ari-arian, mga sahabang magaganda ang kanilang mga bahay. Itong mga sahabang ito ay ang kanilang mga mata. Kapag nakatingin sila sa mga sahabang ito na mga mayayaman, nabibighani ang kanilang mga mata. Hindi lang ang mga sahaba na mga mayayaman ang kanilang kinaiinggitan. Kahit yung mga musyrik, sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga musyrik din na magagara, mga mayayaman, magaganda ang kanilang mga bahay. Marami ang kanilang ari-arian. Ngunit itong mga sahabang ito ay ganun din. Nakakaramdam din sila ng inggit sa mga musyrik na ito, sa mga hindi mananampalataya na ito. Ang mga sahabang ito na mga miskin, minsan napapaisip sila at napapatanong sila kung bakit sila hindi napabilang sa mga sahabang ito na mga mayayaman, hindi sila napabilang sa mga taong magagara ang kanilang pamumuhay, maganda ang kanilang pamumuhay. Minsan napapatanong sila sa kanilang mga sarili. Nakakaramdam sila ng inggit sa mga taong ito. Ang mga sahaba, sila din ay mga tao. Sila din ay nakakaramdam ng inggit sa pamumuhay na maganda dito sa mundo. Kaya naiinggit sila doon sa mga sahabang mayayaman, magagara ang kanilang pamumuhay. At naiinggit din sila sa mga nakikita nilang mga musyrik na magagara ang pamumuhay. Dahil nga sa mga nararamdaman ng mga sahabang ito na pagkainggit, pagkabighani sa mga yaman ng nakikita nila sa mga sahaba, sa mga musyrik, sila ay pinadalhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang talata sa banal na Quran. Ito ay mababasa natin sa Suratul Taha, Aya 131. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sahabang ito na naiinggit sila sa kanilang kapwa sahaba ng mga mayayaman, magandang kanilang bahay, maayos ang kanilang pamumuhay. Sa mga nakikita nilang musyrik na magaganda at maayos ang kanilang pamumuhay. Ito ang sinabi sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ninyong aksayahin ang inyong mga mata sa pagtitig ng mga ari-arian, mga yaman sa mga taong ito. Sapagkat ang yaman ng mga taong ito lamang ay palamuti. Ito lamang ay isang bulaklak para sa kanila na kung saan ang bulaklak, maging maganda siya, maging maayos siya, katagalan ay masisira ang bulaklak na ito. Na kung saan ito ang hinalintulad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sahabang ito na nagkaroon ng yaman, mga musyrik na nagkaroon ng yaman, maganda, maayos ang tingin sa kanila ng mga tao, ngunit ito lamang ay panandalian. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, linaftinahum fih. Huwag ninyong aksayahin ang mga mata ninyo sa pagtitig sa mga yaman ng mga taong ito dahil ito ay pagsubok sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kayong mainggit, ito yung pinapahiwatig ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sahabang mga pobre na ito, sa mga sahabang miskin na ito. Sinabihan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag kayong mainggit. Huwag ninyong titigan yung mga tao na yan. Huwag kayong mainggit sa mga ari-arian nila. Linaftinahum fi, dahil ito lamang ay pagsubok sa kanila. Kung sila ba ay magpapasalamat sa yaman na meron sila na ibinigay sa kanila ng Allah, or pababayaan na lang nila yung yaman na ibinigay sa kanila ni Allah at hindi sila magpapasalamat. Wa rizqu rabbika khair. Yung mga natatanggap nila na rizki at natatanggap mo na rizki mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, mas mainam yung natatanggap mong rizki na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang rizki na natanggap mo mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, mas mainam ito para sa iyo. Kung ikaw ay miskin ngayon, kung ikaw ay pobre ngayon, nahihirapan ka sa iyong buhay, ito ay mas mainam para sa iyo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kasi kung mapabilang ka man sa mga taong mayayaman, magagara ang kanilang pamumuhay, baka makalimutan mo na si Allah subhanahu wa ta'ala. Baka kapag nagkaroon ka ng maraming yaman, baka nagkaroon ka ng maayos na pamumuhay, yun na rin yung dahilan kung bakit makalimutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala.